Andito tayo ngayon sa San Francisco. Hindi ko alam kung anong part to. Punta tayo ngayon sa Fisherman's Wharf. Kaya lalakarin lang natin. Basta sa pangalan, para mga fresh seafood talaga yung makikita mo dun eh. Tara, pasyal tayo. Lingid sa ating malalakbay ay may surpresang naghihintay para sa kanya. Ayan. Ang Fisherman's Wharf ay matatagpuan sa 100 Jefferson. Hello? Ito na yata yung surpresa. Please, believe it or not. I can't believe it. Bata pa lang ako, pinangarap ko na makapasok dito because I grew up collecting their books. Right beside Fisherman's Wharf, sa entrance pa lang ay aaliwin ka na ng mga kakaibang displays and fun facts. Open on Sundays to Thursdays, 11 a.m. to 6 p.m. Para akong pumasok sa bahay ng may bahay, kung saan ang bawat furnitures mukha mang normal, pero naku, may tinatagong mga kakaibang kwento. Balita ko. Totoo daw yung mga ibang nakadisplay dito? Oo. Bakit? Kinakabahan ka ba? Hindi naman. Pangarap ko to, di ba? Alam ko, pangarap ko to eh. Oy! Oh my gosh. Apple cut. Parehas kami na haircut ng 4 years old ako. May bukat na ulo na naman dito. Kinabahan ako doon. Ako na lang kasi mag-isa dito eh. Kaka-vlog ko eh. Wala na tao dito eh. Alat ang pugot na ulo dito guys. Hindi ko na alam kung ano dito yung totoo at hindi. Kinakabahan na talaga ako. Dream come true. Tinaguriang The Wolf Girl. Sanay siyang kumain ng hilaw na karne kagaya ng isang totoong lobo. Zoltar speaks for $1. Lahat dito bago mapagsalita eh, kailangan may $1 na padulas. Hulaan mo. Kabaong pala yan. Nakakatakot naman mag-explore dito na mag-isa, oh Lord. Sandy Allen, also known as the Gentle Giant. Grabe yung sapatos niya. Siguro custom made yan. Pero bakit ganun? Parang konti lang diferensya ng paa namin. Parehas kami ng braid. May braid din siya. Human unicorns are real. He's a Manchurian farmer known as Wang. What makes this museum special is that it's highly interactive. Anong meron dyan? Huwag lang talagang may susundot sa mata mo. Lalo ka mapapalingon eh. Anong meron dyan? Ako din yan. Binusohan ko yung sarili ko. Try to copy his face. Kaya mo bang gayahin yan? Ikaw kaya, try mo. Grabe, gayang-gayang. Siguradong mag-e-enjoy ang buong pamilya kasi you get to interact in 8 galleries. Just make sure to eat before exploring the museum. What makes this museum unique are the fascinating characters that you get to meet. Eto yung ang swerte mo kung siya'y nakasama mo tapos biglang nag-brown out. May bright idea ka pala. Sindihan mo na. You meet wonderful characters from small to great. Mula sa mga kakaibang nilalang, tignan naman natin ang kanilang mga kakaibang obra. Dito mo makikita na pag mahusay talaga yung artist, kahit ano pang materyales ang ibigay mo sa kanya, tingin mo basura yan, makakagawa pa rin siya ng napakagandang artwork. Bawat ink dito, nakahalo yung abo ni Mark Gruenwald. As per his last will and testament, after his death from a heart attack, 1996, gusto niya yung abo niya nakahalo sa tinta. Netong comic book na to mismo. Wow! Katitingin ko dito, sabi ko, parang may nakikita ako sa peripheral vision ko. May nakayukong lola dito. Yung tsura neto, kinakabahan ako eh. Nagugulat eh. Buti lang sobrang liwanag dito. Pero matignan nga ano meron dito kay ating nakayuko. Wow! Totoong skull to. Ifugao Trophy Skull. Will forever be a mystery. Bakit siya nag-end up na nasa loob ng cabinet na yan?
mo alam na yung buong buhay niya ay naka-frame dito. Nawawalang cast member ng Manopo. Ayan, foot binding, also known as lotus feet. Mula sa pagpapaliit ng paa, dito naman mapapanood mo kung paano yung step-by-step process ng pagpapaliit ng ulo. Stand against the opposite wall and strike a pose. Tapos na ba yung adventure natin? Parang hindi po. Ano to? Under construction ata yan. Huwag na tayo dyan. Hindi eh. Kasama ata to sa ticket natin eh. Try natin i-scan. Ayun na. Tingnan natin. Sira yung machine. Ha? Sira ba? Tsaka, bakit hindi naman nakalock yung gate? Naku, bahala ka. Pumasok na ako guys. Hindi ko alam kung legal ba yung ginawa ko. Mirror maze. Oh my gosh. Wow. Grabe, hindi pa pala natatapos yung adventure natin. Meron pang tinatawag na mirror maze. Ay, putek ka, hayop ka. Makalabas pa kaya ako dito? Ay, oh my gosh. Nako. Nako, patay tayo dyan. Hindi ko alam kung alin dito yung totoo or hindi. Litong-lito ako, guys. Hoy. Oh my gosh. Ay, putek. Ay, naku, salamin. Hindi mo alam kung alin salamin, alin yung totoo eh. Kaya pala pinag-gloves. Okay? Medyo natatakot ako, guys. Pag ganon. Push. Kasi hindi mo alam kung alin yung totoo. Tsaka yung alin yung hindi. Paano hindi ako makalabas dito? Ako claustrophobic ako ng very, very light. Kasi, paano hindi ako makalabas? Ayoko na. Ayoko na, guys. Uy. I'm scared. Can I stick with the two of you? Yeah. I'm getting claustrophobic. Oh yeah, you can look at this. Okay. I don't know if he's gonna be any better. But this is the three of us. Stop. Yeah, so tumabi ako sa kanila. There's the exit. I'm gonna leave. Is this the exit? Ay, ayoko na. Ano ba yan? Nasyokot ako. Ayoko na. Ayoko na. Ba't gano'n? Nakakatakot pala pag mag-isa ka lang. Naging matatakot eh. Hindi nakakatakot kasi mag-isa lang ako. Masaya sana yun kung may kasama ako. So that is it, guys. Diyan po nagtatapos yung ating Ripley's Believe It or Not. Paborito ko talaga to ever since parang bata ako. Kasi napapascinate ako sa kakayahan ng isang tao. Tsaka yung psychology, bakit niya nagawa yun, reasoning, bakit siya umabot sa ganung punto. Sometimes, truth is stranger than fiction. Bilang artist, marami kang inspirasyon na makukuha sa mga ganito klaseng museum dahil realidad to, siksik sa kwento yung bawat naka-display. That was a really good, unexpected tour. Highly suggest checking this out. Ripley's Believe It or Not. See you guys soon! Punta tayong mirror maze.